Okay guys, magandang umaga. Welcome back na naman sa ating YouTube channel. Sa ngayon ay mag-upgrade tayo ng multifunction digital meter sa ating mini solar setup. At bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na aking ina-upload. Simulan na natin. Okay guys, sa ngayon ay medyo matagal-tagal ako nakapag-upload ng video dito sa YouTube kasi pinag-ipunan ko muna yung pambili natin dito sa aking mini solar setup na bumili ako ng multifunction meter or mas kilala nating tawagin na 6-in-1 digital meter. At tabili ko rin nga pala ito sa Shopee. Nagkakahalaga ito ng 350 plus kasama na yung shipping. Ito nga pala ang itsura ng aking 6-in-1 digital meter. Yan, ganyan. At yung manual. Yan lang ang kasama sa loob. Pagkabit nga pala ng ganitong 6-in-1 digital meter ay ganyan lang. May dalawang klase ng 6-in-1 digital meter. Yung isa ay yung nasa loob yung current transformer at yung isa ay nasa labas. At ito nga palang 6-in-1 digital meter na nabili ko ay katulad nito na nasa loob na ang kanyang current transformer. Sa pagkakabit nga pala nitong 6-in-1 digital meter, susuplayan lang pala yan dyan sa ilalim, 220 volt. Tapos papasok natin yung output ng inverter dito, papunta dito at kakabit na natin dito sa ating socket. Gagamit pa rin nga pala ako ng ganitong din rail na ilalagay natin dito kasi mukhang maikli na ito, isusumpay lang natin dyan. Okay guys, alisin lang muna natin tong ating output ng inverter, itong outlet. Okay guys, naalis na natin. Kabit na rin natin tong din rail. Yan, kabit lang natin dyan. Kabit na natin tong ating 6-in-1 digital meter. Yan. Diyan na lang. Binaguan ko na nga pala ng socket at mahabang wire para dito natin isasaksak sa ating inverter. Punta dyan. Punta dito. Adjust lang natin ang camera. Okay guys, ikabit lang natin itong wire ng output ng inverter dito sa ating digital 6-in-1 volt watt meter.
Okay guys, ikabit lang natin itong sakit. Okay guys, naikabit na natin. Kabit na natin yung wire ng socket papunta dito sa ating digital wattmeter. Yung isang wire niyan, papadaan lang natin dito sa kanyang current transformer papunta dito. Yan yung isang line. At yung kakabit natin yan dyan, ipaparallel lang natin dyan sa dalawang wire ng ating inverter. Okay guys, naikabit na natin. Ganyan lang yan sa pagkabit niyan. Yung isang line ng ating outlet, paparallel lang natin dyan sa de-direct lang natin sa output ng ating inverter. At yung isa naman ay papasok doon, yung isang line papasok doon sa current transformer, papunta doon at lalabas yan doon sa kabila. At yun na yun ang magiging output ng ating inverter. Okay guys, takpan lang natin yung socket at itesting na natin. Okay guys, takpan na natin yung ating outlet. At sa ngayon ay kakabit lang natin itong ating mini solar setup at titesting na natin yung ating 6-in-1 digital meter kung working naman, kung working ba. Okay guys, naikabit na natin dito sa pader dito sa amin. Yan. Naka 13.8 at sa ngayon hindi na nagcha-charge yung solar panel kasi medyo madilim na. Yan yung battery. Yan. Turn on lang natin. Yan. Kita nyo, gumana na siya. Yan. Testing lang natin yung aming ceiling fan. Yan. Yan. 9 watts lang pala yan, aming ceiling fan, 9 watts. At sana nakatulong ang video na ito at nagkaroon kayo ng idea patungkol sa pagkabit ng ganitong 6-in-1 digital meter. Okay guys, maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang dito na lang at kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na aking ina-upload. Maraming salamat. God bless.